Good evening guys, Solar Ray nagbabalik. So setup nga pala ito ng 4.2 kilowatts solar DIY. Update nga pala noon, so ngayon na up ko na yung aking solar setup kaninang alas 12. So hindi na ako nakapag-video kasi sobrang pagod kasi sa rooftop kasi namin sinetap eh. Tapos apat lang na panel. Plano ko talaga to gawing 8. Pero meron akong 6 na solar panel na 640 watts kada isa. So napakalaki niya. Ang size niya para siyang isang plywood na 4x8. Ganun ang size. Tapos pakabigat kaya sobrang pagod talaga. So, ito nga pala uling sala ko. Siguro in a few days, baka medyo luminis-linis na to. Ano ko na to, lilinisin ko na to. Namimiss ko na rin yung sala ko eh. Ano yung itsura? Ganito nga pala itsura niya. Yan, ganyan siya kakalat. So, ito nga pala yung mga toolbox ko. Actually, itong toolbox ko na to para to sa sasakyan eh. Kaya kung makikita nyo yan, lahat yan for sa automotive. Actually nga pala marami akong toolbox. Naka-segregate siya. Meron akong for electrical at saka for automotive. Ito yung bago ko. I-dedicate ko to. Dedicated lang to para sa solar. Yan. Tapos meron din nga palang carpentry. So update nga pala, marami pa rin tayong gagawin. Ito pa, magkakabit tayo ng lightning arrester. So napaka-importante. Talagang mamadaliin ko rin yan kung paano ko siya i-design tsaka i-install. So update nga pala sa aking solar setup. Ayan. So ayan, running na siya. So ito umiilaw to. So ibig sabihin niya naka solar. Ayan. So naka solar siya. So bukas bibidyohan ko na kung bakit siya naging 3, 'di ba? Sabi ko naman na i-update ko kayo kapag running na. Ito nga pala yung battery na ginamit ko. Life PO4 na 24 volts 300 amp hour. So medyo tatagal to ng mga siguro mga 6. Ang taas ng konsumo ko nasa 1000 kilowatts. Bukasing halos siguro nagsabay ang rep tsaka aircon. Kanina nasa mga 300 lang yan eh. Ito siya. Mag-separate video ko no para sa aking JD Star setup. Kasi ang hirap hanapin ng mga setup nito eh. So kaya bali binasa ko yung manual nito tsaka yung mga other recommendation. Mostly makikita mo kasi sa online either Anern or Demuda. Yun ang madalas or PowMR. Pakita ko nga rin pala sa inyo yung loob. Ito ang loob ng aking ayan. Yan yung electrical ko. So, ayun nga pala. Nilagyan ko nga pala siya ng date. At patayin natin yung ilaw. Ayan. So, nilagyan ko siya ng date. July 27, 2026, 12 o'clock PM. Almost 12 o'clock naman. Ni-round up ko na. Ayan.
So, ayun nga pala, naglagay ako ng relay. So, ang purpose niyan, dito sa dalawan to. So, kasi pag namatay mismo yung hybrid ko, dahil naman meron akong ATS, naka-automatic siya. So, magta-transfer siya automatic sa Meralco or sa grid. So, ito, mamamatay to, iilaw to. Pero pag umilaw tong dalawang to, ibig sabihin, pares ako may supply, pares live. Pero kapag magseselect lang ako ng isa, either isa iilaw dito. So ganun yung kanyang sequence. Update nga pala sa aking layout. Halos muntikan akong kapusin sa aking cable. Mga 30 meters na to, no, na size 10. Ayan. Ayusin ko pa yan, pa 5S ko pa. Ito, dedicated lang to sa Meralco. Kung makikita nyo, may nakasulat yan, Meralco lang. Kaya ako naglagay niyan para kung kailangan mo ng grid. Kasi syempre, electronics to. So, tendency rin to na mag-down or any ano. So, meron ka pa ring supply na Meralco na maaasahan. Ayan. Ayan, medyo makalat pa yung bahay. Ito, ayusin ko pa to. Pa 5S ko pa yan. So, dito ko na lang siya nilusot. Pipilitin ko pa to maging maganda. May bibilin pa ako. Siguro, papakita ko na yan kapag talagang totally na malinis na siya. Ayan. So, medyo makalat pa. Ito pa yung mga ginamit kong mga tools tsaka tester. Ayan. So, maganda siya. Malinis. Oh. Ayan. So, sa ngayon, battery talaga siya. Totally battery. Walang Meralco. Siguro malaki-laki na rin na tipid ko. Magmula alas 12 o bago mag alas 12, gumana na to. So, hindi pa ako gumagamit ng Meralco. 12 hours na walang Meralco. Puro solar lang. Tsaka tong battery. So, malaki na rin sigurong factor sa akin. Pero ito pa rin ang pinaka factor paggabi. So ngayon monitor ko to no ng mga siguro a week, gabi or more than a week. Kung ito ba tatagal. So sa ngayon ang voltahe niya ay 26.5. Ayan guys, so tingnan nyo. Mukhang namatay yung aircon, namatay din ang pati yung aircon tsaka yung inverter. So, pag patay parehas yung compressor nun, 249 watts lang ako. Kaya ang kinukonsumo ko. Pag nagsabay yan, dahil halos sabay nag-off, malamang medyo sabay din yan mag-on. Maabot ako ng 1,000. Kaya rin ako na kung magpapalit ba ako ng aircon na inverter. Kasi yung gamit kong aircon kasi is 1 horsepower na hindi siya inverter. Traditional siya. Kaya ayan. Kaya medyo malakas ako sa konsumo pag gumana na yung 1 horsepower ko na aircon. Siguro guys, hanggang dito na lang. Sana makatulong din sa mga nagbabalak din mag-setup. So, share and like na lang share, like, and subscribe na lang sa aking channel. Siguro next papakita ko na rin yung talagang pinakamaayos na nito. Yung malinis na rin halos lahat. Pipilitin ko pa rin talaga siya maging ganito kalinis.
Ganito siya yung harness niya. Talagang naka 5S na ano. Yan. So, thank you guys sa panonood ng aking video. Hanggang dito na lang uli. So, Salaray. Thank you so much.